After ng Giannis trade, another franchise player ang nalipat ng bagong team. Gaya ng alam nyo na, sila Melo Ball at Josh Green ay sasamahan si Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves, habang ang Hornets ay makukuha si Naz Reid at sandamukal na picks. Isang first round pick, 3 first round pick swap at 3 second rounder. Ang Charlotte biglang nangailangan ng big man. Nakala ko dati hindi na nila kailangan dahil magkasunod nilang binitawan yung starting at backup center nila, si Mark Williams at Nick Richards. So, magsasama na ngayon ang 2020 first overall pick at third overall pick, ang Rookie of the Year at runner-up. Gaya ng episode natin sa Miami Heat, ang tanong, lumakas naman ba ang Timberwolves? So parang naghintay lang ng magandang timing ang Charlotte para ma-trade sila Melo. Dahil sa mga nakaraang season, napuno lang si Ball ng injury at malamang kung noon pa siya na-trade, hindi sila makakakuha ng madaming picks dahil hindi ganun kataas ang value nila Melo sa trade. Nito ang katatapos lang na season, ang pinakamagandang season ng karir niya at unang beses din siyang nakalaro ng 72 games. Ang pinakamarami sa buong karir niya. Kaya best time talaga to para i-trade siya habang mataas pa ang value niya. Habang ang Timberwolves, pamilyar tayo sa strength nila dati pagdating sa defense dahil meron nga silang Gobert, Naz Reid at Karl Anthony Towns. May McDaniels pa. At si Anthony Edwards na alam naman nating isa ring solid perimeter defender kapag committed sa depensa. Kaya nga ang Denver Nuggets dati na parang unstoppable pag Lakers ang kaharap, nangangamote pag Timberwolves na ang kalaban. Pero ngayon, 2 legit big man na ang nawala sa kanila. Una, si Towns. Ngayon, si Naz Reid naman. Kaya ngayong kinuha nila sila Melo Ball, malinaw na indikasyon to na naniniwala silang hindi aksidente ang breakout season niya at mas mataas pa ang kaya niyang marating. Pero malaking sugal to. Posibleng mabago nito ang direksyon ng buong franchise. Pero para kay Tim Connelly, ang head of basketball operations ng Wolves, ito daw ang klase ng risk na kailangan niyang gawin. Kung kilala niyo si Tim Connelly, hindi siya natatakot gumawa ng malaking desisyon. Nung nasa Denver pa siya ang nag-trade para makuha si Aaron Gordon. At aminin natin, malamang hindi naging NBA champion ng Nuggets kung wala yung move na yon. Paglipat niya naman sa Minnesota, hindi ko na alam kung anong trip niya. Halos ibinigay niya ang kalahati ng future ng Wolves para lang kay Rudy Gobert. 5 players, 4 na first round picks, 1 pick swap, kasama pa si Walker Kessler. At nabas siya doon actually. Nasabihan pa yon na pinakamasamang trade sa kasaysayan ng NBA. Pero somehow, nag-work naman yon. Umabot ang Timberwolves sa Western Conference Finals noong 2024. Pero dahil hindi sila nakakaabot ng NBA Finals, ang solusyon niya, i-trade si Karl Anthony Towns. At ngayong nai-stuck sila sa either round 2 or round 3 ng playoffs, yung naging kapalit ni Towns na si Julius Randle halos pinamigay lang ng libre. Tapos ngayon, ang dating untouchable na si Naz Reid pinagpalit sa injury-prone LaMelo Ball. Solid naman yung trade at mukhang panalo sila kung makakapaglaro sila Melo ng madaming games. Kasi kung hindi, baka matulad siya sa nangyari kay Nico Harrison. Dahil hindi lang si Naz Reid ang masasayang, kundi pati ang future ng franchise na isalya niya na. Sa ngayon, solid naman ang lineup nila with Edwards, Ball, Ayo Dosunmu, McDaniels at Gobert. Sa bench, nandiyan naman sila Bones Hyland, Donte DiVincenzo, Conley, Behringer, Terrence Shannon Jr. at si Josh Green. Yung mga binitawan nila mga draft picks, hindi pa nila ngayon yan mararamdaman. Panalangin na lang nila na healthy pa at nasa prime pa din sila Melo pag dumating yung time na inaani na ng Hornets yung mga picks na dapat para sa kanila. Dahil I'm sure, ayaw naman nila na matulad sa Clippers na yung wala na si Paul George sa team, habang pinapanood na lang nila ang tuloy-tuloy na pag-angat ni Shai Gilgeous-Alexander, mga batang players na dapat ay pag-aari ng Clippers at pagsungkit nila ng kampyonato. Ngayon, para sa opinion ko naman, kung lumakas ba ang Minnesota? Oo naman, nakuha nila ang matagal na nilang kailangan, isang elite playmaking point guard. So hindi na si Anthony Edwards ang gagawa ng lahat ng opensa. In fact, tumaas pa nga agad ang championship odds ng Wolves pagkatapos ng trade. Pero still, this is a high risk, high reward move. Oo, mas mataas ang ceiling pero mas mababa ang floor. Kapag healthy sila Melo, contender sila. Pero kapag bumalik ang injuries niya o hindi nag-fit ang chemistry, mas magiging mahina pa sila kumpara last year. Dahil nga nawala si Naz Reid. Wala na rin Julius Randle. At dahil doon, ang front court nila sobrang nipis na. Kapag na foul trouble si Gobert o na-injure, problema agad. So oo, lumakas sila offensively. Pero defensively, questionable. Lalo na sa front court depth. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung gaano kagaling sila Melo,
kundi kung kaya ba niyang manatiling healthy at maging winning player sa isang contender na team. Dahil sa dami ng pinagpalit ng Wolves para lang makuha siya, wala silang option kundi dapat talaga mag-work ang tandem nila. Dahil kung hindi, baka sa susunod na taon, si Anthony Edwards na ang kailangan nilang isalya para lang mabawi ang future na binatawan nila. Ngayon, gusto ko rin marinig yung take mo tungkol dito. Naniniwala ka bang sila Melo na lang ang kulang o missing piece para makatungtong na si Anthony Edwards at ang Timberwolves sa big stage? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.